You break the rules and become a hero. I do it and I become the enemy. That doesn't seem fair. Hello streamers, this is the M-Stream. Narito na ang Tagalog movie breakdown ng pelikulang Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ano-ano kaya mga nalagpasan mo sa pelikulang ito? Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Ang simula ng pelikula ay nagsimula sa isang dimensyon na tinatawag na Gap Junction. May kilala natin dito si America Chavez, kasama niya ang isang variant ni Doctor Strange at ito ay si Defender Strange. Kailangan nila makuha ang libro na tinatawag na Vishanti. Sa comics, isa ito sa mga makapangyarihang libro laman ng lahat ng mahika at spells sa buong universe. At sa comics, ito ay isinulat ni Agamotto, ang unang Sorcerer Supreme, at siya rin ang gumawa ng Eye of Agamotto na suot ni Doctor Strange. Ang Ribbon Monster na ito ay pilit na gustong kuhain ng kapangyarihan ni America Chavez, gaya na lang na pagkuha ni Agatha sa kapangyarihan ni Wanda, at ngayon, ito naman ang ginagawa ni Wanda kay America. Si America Chavez ay mula sa mundong tinatawag na Utopian Parallel. Siya ay may dalawang mother figure na nakita natin sa eksenang ito. Ang kanyang jacket na suot ay halos hango sa comics. Pinilit ni Defender Strange na isakripisyo na ni America ang kanyang kapangyarihan para mailigtas ang buong multiverse. Pamilyar ba ito sa inyo? But in the grand calculus of the multiverse, your sacrifice is worth more than your... In the grand calculus of the multiverse, their sacrifice means infinitely more than their life. Ang unang pelikula ni Doctor Strange ay pinakita kung paano niya alisin ang kanyang pagkamakaako o yung tinatawag nating ego. At sa pelikulang ito, pinakita naman ang ugat ng kanyang ego. At ito ay dahil si Doctor Strange ay walang pinagkakatiwalaan para mapagtagumpayan ang mga sakunang tulad nito. Dapat siya lagi ang haharap dito. Iniisip niya lagi na dapat sapat ang kanyang lakas para mailigtas niya ang buong mundo. Iniisip niya na dapat siya lang lagi. At ang aral nito sa kanya ay malagpasan niya ang kahinaang ito at matutunan niya magtiwala sa ibang tao. Bago pa man pumunta si Dr. Strange sa kasal ni Christine, gumamit siya ng mahika para itali ang kanyang necktie dahil ang kanyang mga kamay ay may diferensya. Sa kasal, may kita natin muli si Dr. West na nakita natin sa unang pelikula. Ikinurento niya ang pagkakalaho ng ilang taon na nangyari sa Avengers Infinity War na nagresulta sa pagkakawala ng kanyang pusa at kapatid. At ang kasal ay naistorbo ng isang malaking halimaw na si Gargantos. Nagbabalik si Wong para kalabanin ito hanggang sa matalo ito. Sa usapan nila, nabanggit nila ang isa sa mga pangyayari sa Spider-Man No Way Home. Most recently, there was an incident with Spider-Man. What man? Spider-Man. He has the powers of a spider. Hence the name. Gross. Does he look like a spider? No, more like a man. Climbs walls, shoots webs. Yeah, bingo. Out of his butt? No. Oh. Well, maybe, I don't know. Honestly, I hope not. Binanggit dito ni Wong na siya ang Sorcerer Supreme at hindi si Doctor Strange. Sinabi ni America Chavez na sa tuwing nananaginip ang isang tao ay hindi lang basta ito panaginip, kundi isang uri ng pangyayari kung saan napapanaginipan ng isang tao ang sarili niya bilang isa sa kanyang multiversal self. Kumbaga ang ilang panaginip ng isang tao dito sa MCU ay nakikita nila ang buhay ng ibang version ng sarili nila. At pagpasok natin kay Wanda, madidinig natin ang unang theme song ng kanilang TV show. Chocolate! Hey! What did I say? We couldn't wait! What did I say? Alam naman natin na ang ending ng WandaVision ay nakita natin si Wanda na inaaral ang isa sa mga pinakamasamang libro na tinatawag na Darkhold o Book of the Damned. At doon niya nakita ang ilang version ng kanyang mga anak. Samantala sa kanyang bakuran, nagkita sila ni Doctor Strange at sinabi niya ito. Show up. I'm not here to talk about Westview. Matapos ang kanyang sagutan, inilabas na ni Wanda ang tunay na sitwasyon. Ano nga bang istorya ng Darkhold? Sa comics, ang planetang Earth ay kontrolado pa ng ilang makapangyarihang nilalang na tinatawag na Elder Gods. At ang isa sa kanila ay isa sa mga pinakamasama, ang ngalan ay Catan. Ang unang dark magician at pinagmula ng chaos magic. Ito yung kapangyarihan ni Wanda. This is chaos magic, Wanda. And that makes you the Scarlet Witch. At dahil kay Catan,
ang ilang elder gods ay naging masama rin maliban kay Gaia. Nagkaroon ng anak si Gaia, ang ngalan ay si Atum, at iniligtas ang planetang Earth sa mga demonyong ito. Bago pa man lumisan si Catan, inilagay niya ang lahat ng kamalasan at kapangyarihan niya sa Darkhold at ginawa niya ito sa bundok na tinatawag na Windigore. At kaunting kaalaman lang, ang bundok ng Windigore ay ang lugar din kung saan ang High Evolutionary ay nagtayo ng isang pasilidad upang mag-eksperimento sa ilang hayop. At pagpasok ni Catan sa lugar na ito, kinalaban niya ang ilan sa kanila at bago pa man makulong muli si Catan, ay pinanganak ang magkapatid na sila Wanda at Pietro. At nagkaroon ng kaunting basbas si Wanda mula kay Catan at maaaring si Catan ang nakatagong kalaban sa buong pelikula. Balik tayo sa Camartage kung saan ang ilang sorcerer ay naghahanda sa pagdating ng Scarlet Witch. Makikita natin ang ilang representative mula sa iba pang Camartage. Makikita natin muli si Rintra, ang kalahating baka at tao. Sinumukan ni Wanda na pasukin ang kaisipan ng isa sa mga sorcerer gaya ng nangyari sa Avengers Age of Ultron. Nagpatuloy ang laban at pagpasok nila sa Star Dimension, makikita natin ang ilang panahon at mundo. Nariyan ang panahon ng mga dinosaurs, cubes, mga pintura, sinaunang Hydra, sa NYC, ang mundo na maraming iba't ibang tore, ilang futuristic na lugar, mundo ng lahar, at ang mundo ng mga Living Tribunal. Ang Living Tribunal ay isa sa mga tagasaksi sa buong multiverse. At ang Living Tribunal na ito ay nakita rin natin sa Thor Love and Thunder. At sila ay bumagsak sa planet Earth 838. May kita natin isa sa mga statwa niya at ang variant ni Baron Mordo hanggang sa nilason sila ni Mordo. Balik tayo kay Wanda at Wong na pumunta sa bundok ng Windigore. May kita natin ang statwa ng Scarlet Witch na halos katugma ng nasa Darkhold. May kita natin ang ilang halimaw na ito na sa tingin ko ay mga Inagari na isa sa mga alagad ni Catan. Punta na tayo sa Illuminati headquarters at dito na natin nalaman na ang pinakang timeline ng original Doctor Strange ay Our universe is 838, and we've designated yours 616. Oh, you guys sure must know a lot about the multiverse. habang dala ng ilang Ultron Sentry si Doctor Strange, ating kilalanin na ang Planet Earth 838 Illuminati members. May kita natin si Captain Carter na nakita rin natin sa animated series What If. Nandyan si Maria Rambeau at isa siya sa mga version ni Captain Marvel. Siya yung best friend ni Carol Danvers. May kita natin si Black Bolt, ang pinuno ng mga Inhumans. At syempre, ang hindi nila inaasahan na si Reed Richards or Mr. Fantastic na ginaganapan ni John Krasinski. Napag-usapan nila ang tungkol sa incursion. Incursion? An incursion occurs when the boundary between two universes erodes and they collide, destroying one or both entirely. So, ang incursion ay nangyayari kapag ang dalawang universes ay nagkabungguan at sa comics ang paraan lang para mailigtas ang isa sa mga universe ay burahin ang isa sa kanila at ito ay maaaring makita natin na mangyari sa mga susunod na proyekto nila. At syempre hindi ko malilimutan ang pagbabalik ni Patrick Stewart bilang si Professor Charles Xavier. At siya ay nakaupo sa dilaw na hovering chair na makikita rin natin sa X-Men animated series. Ginamit ni Professor X ang kanyang abilidad para maipakita kung paano namatay ang kanilang Doctor Strange. Nagbalik sila sa planetang Titan kung saan natalo nila si Thanos. At may kita natin ang variant ni Doctor Strange na maitim ang daliri na nangangahulugan. Gumagamit siya ng Darkhold gaya ng mga daliri ni Wanda. At isa-isang pinagpapatay ni Wanda ang Illuminati. May kinig natin ang isa sa mga linya ni Steve Rogers. Haven't you had enough? I could do this all day. I can do this all day. Yeah, I know. Sinubukan ni Professor X na tulungan siya kaso nagpunta naman sila sa Gap Junction kung saan naroroon ang libro na Vishanti habang hinahabol sila ni Wanda. At si Doctor Strange at ang variant ni Christine ay napunta sa isang mundo na nagkaroon ng incursion. Ang mga naglalawang kapaligiran ito ay halos kamukha na nangyari sa What If series dahil kay Supreme Strange. At sa mundong ito, ang may pakana nito ay ang Sinister Strange, ang variant ni Doctor Strange na walang ibang alam kundi makapiling si Christine hanggang siya ay maging kikiam.
At muli niyang ginamit ang Darkhold para buhayin ang isa pa niyang variant at siya ang kauna-unahang zombie sa loob ng MCU. Pinuksan ni America Chavez ang isang portal kung saan nakita siya ng kanyang mga anak hanggang siya ay matauhan na muli. Nagdesisyon siyang sirain ang templo at alisin ang lahat ng Darkhold sa buong multiverse. Sa post-credit scene, makikita natin si Stephen Strange na nagkaroon ng third eye. Nangangahulugan na nasa loob pa niya ang kapangyarihang mula sa Darkhold at mula kay Catan. Ang isa pang credit scene ay aking ipinaliwanag sa ating Let Me Explain segment, so better to check out that. At yan ang lahat ng Easter eggs at iba't ibang detalye na nakita ko sa pelikulang ito. Sa kalimang may nalagpasan ako, comment ka lang dyan sa baba. Don't forget to leave a like, subscribe my channel. I'll catch you on my next video. I love you. I love you in every universe. Well, you're right.